Iginiit ng prosecution team na hindi sila dapat matabunan ng mga naratibong nagmumula sa iba't ibang panig. Ayon sa kanila, ang pinakamahalagang laban sa impeachment trial ay hindi ang palakasan sa media kundi ang lakas ng ebidensya. Lumabas ang usapin matapos kumalat ang mga pahayag na tila natalo umano sa diskusyon ang lead prosecutor na si Congresswoman Jervie Luistro sa panig ng depensa. Ngunit mariing itinanggi ito ng kampo ng prosecution at tinawag na maling impormasyon ang ganitong uri ng pag-frame sa pangyayari. Para sa prosecution, malinaw ang kanilang layunin, mapabilis ang proseso ng pretrial conference upang makarating agad sa aktwal na paglilitis. Sinabi nilang karamihan sa mga issue ay naisumite na para sa resolusyon at ang natitirang gawain ay ang pagpapatuloy ng pagmamarka ng mga ebidensya, lalo na ang may kaugnayan sa umano'y unexplained wealth at confidential funds. Target ng prosecution na magsimula ang trial sa July 6, 2026. Naniniwala sila na dahil naayos na ang usapin sa liderato ng Senado at mayroon ng majority, wala nang sapat na dahilan para muling maantala ang paglilitis. Ngunit nananatili ang tanong, posible pa bang gamitin ang mga legal na hakbang upang ipagpaliban ang pagsisimula ng trial? Ayon sa prosecution, maaaring magkaroon ng mga pagtatangka na iakyat ang ilang issue sa korte, ngunit hanggat walang temporary restraining order mula sa hukuman, dapat magpatuloy ang proseso. Isa rin sa naging sentro ng diskusyon ang dami ng mga abogado na haharap sa kaso. Sa panig ng depensa, tinatayang nasa 10 abogado ang lumitaw sa pretrial conference para kumatawan kay Vice President Sara Duterte. Samantala, ang prosecution naman ay binubuo ng 21 abogado mula sa House Prosecution Team at private prosecutors. Ngunit para sa prosecution, hindi dami ng abogado ang magtatakda ng tagumpay sa impeachment trial. Ang tunay na sukatan umano ay ang kalidad at tibay ng mga ebidensyang ihaharap sa mga senator judges. Binigyang diin din nila na ang impeachment trial ay hindi paligsahan ng sigawan o sindakan. Ang huling desisyon ay nasa kamay ng mga senador bilang impeachment judges dahil sila ang may constitutional duty na timbangin ang mga ebidensya at magpasya kung may sapat na basihan para sa conviction. Isa pang malaking usapin ang interpretasyon sa 2/3 vote na kailangan para sa conviction. May mga nagtatanong kung paano dapat bilangin ang kinakailangang boto, lalo na kung isasama o hindi ang lahat ng miyembro ng Senado. Para sa prosecution, ang usapin tungkol sa threshold ng boto ay maaaring maging mahalaga. Ngunit naniniwala silang nasa Senado mismo ang kapangyarihang magbigay ng interpretasyon dahil sakop ito ng kanilang constitutional authority at ng prinsipyo ng separation of powers. Kung sakaling magkaroon ng pagtatalo at umabot ito sa Supreme Court, maaaring magkaroon ng dagdag na komplikasyon. Ngunit ayon sa pananaw ng prosecution, kailangan munang magkaroon ng aktwal na kaso o kontrobersya bago ito maaaring dalhin sa pinakamataas na hukuman. Sa ngayon, nananatili ang kanilang posisyon na dapat matapos ang pretrial at simulan ang paglilitis sa itinakdang petsa.